Arthur Beterbiev at Dmitry Bivol, napakagandang laban sa Saudi Arabia. Matagal nang pinangarap sa mahilig sa boxing sa buong mundo, habang abala ang ibang Muslim sa pakipagdigma laban sa Hudyo sa Israel, ay naiba naman itong si Turki Zalazig. Ayaw niya ng gulo, kundi ang rambulan sa loob ng ring sa boxing kanilang bansa sa Saudi Arabia. Gustong iharap ng mga pangarap na imposible, ngunit ito na ay nagkatotoo dahil ang boxing ay hindi na gawing manigim, mafia gambling, kundi makatotohanan na. Ang manalo yon talaga ang hari. Katulad itong Turki Zalazig ay hari ng Saudi Arabia, ang tunay na gumawa ng kasaysayan sa ring, tulad noon ni Muhammad Ali. Hindi katulad nitong ibang mga promoter. Kung gusto nilang ayaw matalo ang kanilang manok, ay hindi nila ilalaban sa mga sikat katulad nitong si Naoya Inoue. Ay noon pa man ay nahawakan itong ni Bob Arum na ayaw talagang iharap sa mga sikat na mga boxer. Ngunit bago ko isa-isa sa inyo mga kaibigan yung laban ni Dmitry Bivol at Beterbiev, paki-like lang at subscribe at pindutin ang notification bell. Marami pong salamat. Ating bigyang pansin si Arthur Beterbiev at Dmitry Bivol. Ito ang huling alas nilang dalawa. Ang manalo ay makukuha ang 4 na titulo. Ito ay ang IBF, WBO, WBE, WBC at may parangal pa tulad ni Manny Pacquiao noon na isang tawag na ring magazine. Matagal na pinaplano at binadali ito ng hari dahil para malaman kung sino ang karapat-dapat sa light heavyweight division. Dahil na-injury itong si Beterbiev ay di natuloy ang laban sa June at nakakita ng kalaban si Bivol na madali lang niya itong tinalo. Ibig sabihin karapat-dapat talaga itong dalawa. Kung tayong mga Pinoy ay di natin masyado kilala itong dalawang ito, pues bigyan nating oras na silipin ang laban nitong Beterbiev at Bivol. Live ito ng Saudi Arabia, the biggest fight in life. Dahil nagkaedad na itong si Arthur Beterbiev, 39 years old na, ay naging champion ng ilang taon hanggang mayroon bagong sibol na kinilala itong si Dmitry Bivol dahil tinalo ang matagal na pound for pound na si Canelo Alvarez. Ito ay sumira sa kasikatan ni Canelo at dito nakilala itong si Dmitry Bivol, ang tanging boksingero na kahawig at natirada ni Manny Pacquiao. Ngunit ang tanong, sino nga ba ang mananalo sa kanila? Well, ating bigyang pansin ang mga sikat na mga legend boxer at mga boxing analyst, trainer, long time trainer. Sino ang nanalo sa laban na ito? At para sa akin mga kabrad, itong si Dmitry Bivol ay isa ko ring paborito dahil may mala Pacquiao na galawan. Ngunit sa aking prediction ay mananalo dito si Arthur Beterbiev. Dahil itong si Beterbiev mga kaibigan ay may sekreto itong pamatay na suntok. Kung ating titingnan natin mga kaibigan kung sino talaga ang monster sa boxing sa ngayon, ay masasabi ko na itong si Beterbiev ang para sa akin. Kung mapunta tayo kay Alexander Usyk, dahil daw mabilis daw si Bivol, ay panik siya kay Bivol. At doon naman ang dating trainer ni Nonito Donaire, si Roberto Garcia, ay panik siya kay Beterbiev dahil malakas at darating ang oras daw na matamaan si Bivol ay makakaranas ng knockout sa kanyang career. Dito naman kay Shakur Stevenson, Sean Porter, Benavides at Timothy Bradley at
Marami ngang panig nitong si Dimitri Bivol. Doon sila pumanig kay Dimitri Bivol. Ngunit itong mga boksingero na ito, mga knockout artist tulad kay Mike Tyson, Bernard Hopkins, Roy Jones, De La Hoya, Miguel Cotto, Tim Shaw at Tyson Fury ay doon sila panig kay Beterbiev. Ito nga po ang sabi ni Eddie Hearn na hindi daw faktor ang edad dahil si Beterbiev po, mga kaibigan, sabi nga po ni Eddie Hearn na ang suntok nitong si Beterbiev ay parang hindi daw tao, parang robot. Yung nga ang nakita niya sa training nitong si Beterbiev dahil po ang lahat ng mga kasparing niya ay nananakaw talaga. Siya daw ang tunay na monster, hindi si Inoue. Ang short punches ni Beterbiev ang asit sa labanan na ito. Ito ay pinagplanuhan at sa record ni Beterbiev na 20 wins at 20 knockouts, sapat na sabihing tunay na monster sa boxing.